Good morning po sa lahat ng pakinig ng video na ito. Ngayong umaga po ay mag-aaral po ulit tayo. Pangalawang video po ito sa Bible Study Chart na ito. Ang una natin na pag-aralan ay yung timeline. Pero ngayon po, pag-aralan po natin yung pamamaraan ng salvation. Kung paano po makapunta sa langit yung kaluluwa ng tao simula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon. Ito po ang ating sasagutin. Paano ba sila naligtas? Paano tayo naligtas sa panahon ngayon? Dito po sa panahon natin. Pero unahin po natin ang mga tao doon sa Old Testament. Kung paano po ba maligtas itong mga tao na ito base sa Biblia po. Ito po ay nasa chart na po. Mayroon na pong mga verse dito na itong mga tao pala na ito ay maliligtas sila sa pamamagitan po ng gawa. Pananampalataya yung una, pero may gawa po na kasunod para maliligtas yung kaluluwa nila. Ito po sila Adan, sila Noah, Abraham, Moises. Ito po sila yung mga nakatanggap ng kaligtasan na isinulat talaga sa Bible, kasi po mayroon talaga silang napakagandang pamumuhay bago pa sila niligtas ng Panginoon. Nakita ng Panginoon sila Noah, Abraham, Moises na sila yung dapat nga gamitin, dapat gamitin. Kaya may nababanggit po dyan na grace, kasi nabigyan po sila ng grace dahil sa pamumuhay nila. Sumusunod talaga sila sa gusto ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin grace period po ang kaligtasan nila, kasi yung mga tao sa paligid nila, sa mga tao sa panahon nila ay maliligtas lang po sa pamamagitan po ng faith at works. Yan po, faith and works ang mga tao na ito naligtas. Meron po mga verses dyan hanggang dito po sa panahon ng Panginoong Jesucristo. So nung panahon nila may works, pero pag lampas dito ay may grace na lang po yung mga kaligtas. Ibig sabihin, ginawa na po ng Panginoon dito sa cross lahat para hindi na po natin susundin yung mga nakasulat sa Bible na pamamaraan ng kaligtasan. For example po, mag-aalay ng mga gustong nakalagay doon sa law na para maligtas ka. Hindi na po natin ginagawa, kundi naligtas po tayo sa pamamagitan po ng kamatayan ng Panginoong Hesus, ng ginawa niya doon sa cross, at nalibing siya at nabuhay siya muli. Yun po ang grace. Pag pinanampalatayaan po yun, makakatanggap ka ng kaligtasan. Kasi sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For by grace are you saved through faith, not of works, lest any man should boast." Hindi po pwede na may works pa, kasi kung may works pa, dito po yan sa timeline ng Old Testament. At kung pagkatapos po ng grace, kasi grace talaga yung makakaligtas sa atin, sabi sa 12 books ni Apostol Pablo, mayroon po dito ng mga verses. Yan po sa Galatians chapter 3 verse 11, Philippians chapter 3 verse 9, Romans chapter 3 verse 22, Galatians chapter 2 verse 22, Galatians 2 verse 16, Ephesians 2, 8 and 9. Yan po ang mga verses na yan po ang mga patunay na grace period po ang panahon natin ngayon. Pero pagdating po naman sa tribulation, mababago po ulit yung pamamaraan ng kaligtasan. Yan po, grace dito, and then dito babalik po ang faith and works sa tribulation, kasi dito talaga ay masusubukan talaga yung faith mo, kung kaya mong i-work out, kaya mong panindigan yung faith mo sa tribulation period.